USS Abraham Lincoln, halos 9 na buwan nang nasa dagat. Mga crew ng aircraft carrier na iyon nais na tumalon sa dagat. Naku po, umabot na pala sa ganitong punto. Isa kaya itong kahinaan ng Amerika na maaaring samantalahin ng Iran. Samantala, Erdogan may bagong power alliance na binubuo sa Middle East. Matapos ang defense pact ng Turkey, Saudi Arabia at Pakistan, gusto umano ni Erdogan na mas palawakin pa ito. At ngayon, Egypt naman ang nasa radar. Aba, mukhang hindi na basta-basta ang binubuong alliance ni Erdogan. Pero kung matuloy ito, magiging bagong powerhouse bloc kaya ito sa Middle East? At ano ang magiging epekto nito sa US at Israel? Sa kabila nito, $400 million para sa Hamas. Umingay ang ulat na sasagutin umano ng Board of Peace ang $400 million na utang ng Hamas bilang bahagi ng disarmament plan. Pero itinanggi agad ito ng Board of Peace. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang buong kwento sa likod ng kontrobersyal na $400 million na para sa Hamas? Kaya naman huwag kang bibitiw bigla, tumutok at alamin ang buong kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Nakatakdang ipadala ng US Navy ang USS George Washington sa Middle East para palitan ang USS Abraham Lincoln matapos ang mahigit 260 days o halos 9 na buwan na deployment ng Lincoln. Ang concern ngayon ay hindi lang tungkol sa haba ng deployment, kung hindi sa kalagayan ng mga sailors. Nasa barko ang humigit kumulang 5,000 sailors at marines at napakatagal na nilang nasa dagat nang halos walang regular na port visits. Lumitaw ang mga ulat tungkol sa lumalalang moral at mental well-being ng crew. Kabilang ang mga insidenteng may sailors na umano'y nagtangkang tumalon sa dagat na nagdulot ng matinding pangamba sa kalagayan ng crew at may isang sailor na aktwal na nahulog sa dagat at kalaunan ay ligtas na na-recover. Dahil dito, ilang US lawmakers ang humingi ng paliwanag sa Pentagon at Navy tungkol sa kung paano pinoprotektahan ang mental health at safety ng mga crew. Pero itinanggi ni Defense Secretary Pete Hegseth ang mga ulat. Sinabi niyang completely misrepresented ang ipinapakitang kondisyon ng barko. Samantala, sinabi ng Navy na may mental health counselors, chaplains at medical personnel na available para sa sailors. Mayroon ding naunang kontrobersiya tungkol sa food at living conditions sakay ng Lincoln. May mga sailor at pamilya na nag-ulat ng kakulangan at mababang kalidad ng pagkain, habang mariing itinanggi naman ito ng Navy at sinabing sapat ang food supplies ng barko. Samantala, mahalaga ang pagpapalit dahil ang USS Abraham Lincoln ay matagal nang nasa deployment o na-redirect sa Middle East para suportahan ang mga operasyon ng US kaugnay ng Iran. Ang pagdating ng USS George Washington ay magbibigay ng pagkakataon para ma-relieve ang Lincoln crew at maibalik ang carrier para sa maintenance at recovery. Samantala,
Nais ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na palawakin ang bagong defense pact ng Turkey, Saudi Arabia at Pakistan na nilagdaan sa Mecca noong August 7. Layunin ng kasunduan na palakasin ang collective security ng tatlong bansa, lalo na habang magulo ang Middle East dahil sa digmaan ng US at Iran. Ano ang plano ni Erdogan? Sinabi ni Erdogan na hindi dapat manatili sa tatlong bansa lamang ang alliance. Umaasa siyang darating ang panahon na mas maraming bansa sa Middle East ang sasali at mapapasailalim sa isang regional security framework. At dito pumapasok ang Egypt. Ayon kay Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, inaasahan ng Turkey na maaaring sumali ang Egypt sa susunod na yugto at ilang technical issues na lang umano ang kailangang ayusin. Pero mahalagang tandaan, wala pang kumpirmasyon ng Egypt na sasali ito at wala ring pahayag ang Cairo na nagpapakitang handa na itong lumagda. Bakit mahalaga ang Egypt? Kung sasali ang Egypt, magiging mas malaki ang political at military weight ng alliance. Mayroon ding NATO-style provision ng pact. Kapag inatake ang isang miyembro, ituturing itong pag-atake sa lahat. Pero hindi simple ang pagsali ng Cairo. Bagamat mas gumanda ang military cooperation ng Egypt at Turkey, mayroon silang history ng matinding geopolitical disagreements. Kaya hindi pa malinaw kung talagang papayag ang Egypt. At paano naman ang Israel? Dito nagiging mas interesting ang sitwasyon. Hindi direktang sinabi na ang pact ay isang military alliance laban sa Israel. Pero binanggit na malamig at tensyonado ang relasyon ng Turkey sa Israel. Habang mas naging vocal din ang Pakistan sa criticism nito laban sa Israel. Sa mas malaking picture, sinasabi ni Erdogan na dapat ang mga bansa mismo sa Middle East ang manguna sa sariling seguridad, sa halip na umasa ng todo sa mga bansang nasa labas ng rehiyon, partikular sa United States. Sa kabila nito, itinanggi ng Board of Peace na mayroon itong financial agreement sa Hamas matapos lumabas ang ulat na sasagutin umano nito ang $400 million na utang ng Hamas bilang bahagi ng planong pag-disarm sa grupo. Sinabi ni Nikolai Mladenov, Gaza envoy ng Board of Peace, na walang ganitong proposal na napag-usapan, na negotiate o isinang-alang-alang at hindi rin ito magiging bahagi ng future agreement. Dagdag pa niya, walang magiging papel ang Hamas sa pamamahala ng Gaza at wala itong direktang access sa Board of Peace funds. Pero may mahalagang detalye. Ayon sa isang Arab diplomat, ang $400 million na nakalaan sa roadmap ay maaaring gamitin para sa severance packages ng mga Hamas civil servants na hindi matatanggap sa bagong Palestinian technocratic government. Maaari rin itong gamitin para bayaran ang legitimate obligations tulad ng mga unpaid public workers o suppliers na tunay na nagbigay ng serbisyo sa Gaza, hindi para bayaran ang Hamas. Sa isa pang kaganapan, patuloy ang tensyon sa Qusra West Bank. Matapos paligiran ng extremist Israeli settlers ang ilang Palestinian homes. Isang pamilya ang ilang araw na natrap sa loob ng kanilang bahay dahil hinarangan umano ng mga settlers ang daanan at pinutol ang akses sa tubig at kuryente. Samantala, nag-deploy ang IDF at Israel Police ng mas maraming puwersa para alisin ang mga settlers at mga illegal outpost. Pero kahit may operasyon na, may mga settlers pa ring naiwan malapit sa mga bahay
at may Palestinian family na hindi agad pinayagang makabalik sa kanilang mga tahanan. Mas naging kontrobersyal ito dahil direktang kinondena ni US Ambassador to Israel na si Mike Huckabee ang mga sangkot. Sinabi rin niyang very involved ang Washington sa pressure para mapatigil ang siege at umano'y kumilos ang IDF at pulis sa kahilingan ng United States. Ang mas malaking issue na iinis umano ang Trump administration sa Israel dahil sa kabiguan nitong pigilan ang lumalalang settler violence sa West Bank. Iniulat na tinitignan ng ilang opisyal sa Washington ang sitwasyon sa Kusra bilang indikasyon ng anarchy at kakulangan ng seryosong enforcement laban sa extremist settlers.